Dumako muna tayo dito saglit mga bossing, no? Ayan. Nakikialam na naman ho ang China sa atin. China na, ayun, alam nyo na kung sino mga sumusuporta dito. Di ba? Sabi dito, Daily Tribune, China on Wednesday cautioned the Philippines against action that could threaten regional peace. Yan na naman sila. Ano po? Nung unang beses, mga kababayan, hinahadlangan nila yung paglalagay ng depensa ng Pilipinas sa pamamagitan po ng Typhoon missile. Mga bossing, hinahadlangan nila yun. Imagine niyo ho mga kababayan, sa loob ng ating bansa, siyempre naturalesa lang po na kailangan natin ng depensa para po doon sa mga mananakop, para po doon sa mga nagbabantang mga delikado para sa ating bansa. Pero yung mga in-check, o yung gobyerno ng in-check, mga bossing, hinaharang lahat po yun. Akalain nyo ho sariling bansa po natin. Nakikialam sila doon sa ididepensa natin. Subukan natin na tayo yung makialam sa kanila. China, bakit kayo nagbibili ng mga eroplanong ganyan? Bakit ang dami-dami niyan? Baka magalit pa sa atin yan Di ba? Bakit daw naglalagay ang Pilipinas ng Typhoon missile? Makakapagtaas daw to ng tensyon doon sa West Philippine Sea, etc., etc. Kinakabahan kasi. Kasi, nung ang dating Pangulo ang nakaupo, mga bossing, walang ganyan. Tahimik lang. No? Parang si Mark Villar na hanggang ngayon po, tahimik lang. May mag-iisang buwan na yatang bumagsak yung tulay na ipinagmamalaki nila dati. Build namin yan. Hanggang ngayon, tahimik lang, mga kababayan. Di ba? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, wala daw mga tensyon na ganyan. Paano magkakatensyon? Sumusunod lang naman tayo. At nagiging aso-aso lang naman tayo ng China. Di ba? Paano aalma yung China doon? Hindi, nakaano lang naman nakasunod lang naman Pag sinabi ko na magkaroon tayo ng ano ba ginawa nila? Joint exploration. Magkakaroon yan. Mauuto natin yung dating presidente ng Pilipinas. Kaso ngayon, mga boss, wala na. Hindi na umuubra. Di ba, Janelle Van der Heerst? Hindi na umuubra. Pumapalag na po ang presidente. Pumapalag na po ang gobyerno ng Pilipinas, mga bossing, sa mga gustong mangyari ng China. At lalo pong lumalakas ang loob ng ating presidente at nung ating pong mga tagapagtanggol, mga bossing. Bakit to? Dahil merong mga kakamping na dati po laging kalaban. Ngayon po nakikita nila yung importansya ng ating Pangulo. Nakikita nila yung ginagawa ng ating Pangulo. Lalong-lalo na po sa pagtatanggol ng West Philippine Sea. Kaya nakasuporta po sila. So ngayon, kapag dumadami po yung suporta, mga kababayan, siyempre, makikita at mararamdaman ng Pangulo yan. Naku, pati yung mga kakamping, nakasuporta na din sa akin dito sa laban ng West Philippine Sea. Mas lalo pong ipagtatanggol at lalo pong tatapang ang ating Pangulo kasi naka-back up tayo No? Huwag niyong intindihin niya mga DDS. Mga duwag naman niya mga yan. Pagka napag-uusapan ang West Philippine Sea at may missile ng pinag-uusapan, yung mga DDS, nagtuturoan na ho yan. Kayo mauna kayo doon sa Ganyan na ho yan. Kaya wag na nating intindihin yan. Lahat po ng sasabihin ng presidente at lahat po ng plano ng gobyerno ng Pilipinas, sasabihin lang niya mga yan. Hindi maganda yung pinaplano ninyo, etc., etc. Ganyan lang ho yung mga yan. No? Ika nga ho, mga bossing, pabigat yang mga yan. Sabi ni Barambang, magsabi na kung sino ang tsekwa dito nang hindi na madamay. Sabi ni Janelle, dapat isabak lahat ng DDS sa West Philippine Sea kung totoong di sila pro-China. Nagtuturoan nga Di ba? Hindi pa nag-uumpisa, wala pang nag-uumpisang laban. Siguro kapag nakita nila, hawak-hawak ng mga Chino yung
yung kanilang anak, magtuturoan pa yan. Uy, sige, pagtanggol mo, uy, kayo. Magtuturoan pa yan. Balita dito, nakikialam na naman sa depensa ng Pilipinas ang China. Isang mabilisang basa. Tuloy-tuloy. China on Wednesday cautioned the Philippines binabalaan, no? Ang Pilipinas against action that could threaten regional peace, no? Following the US approval of a potential 5.58 billion sale of F-16 fighter jets to Manila. Tayo bibili pero apektado sila, mga bossing. Tayo ho ang bibili, apektado ho sila, mga kababayan. China warns Philippines over US fighter jet deal. Biruin mo ba naman, no? Hindi pa tayo nasasakop. Sila na ang gustong masunod, mga kababayan. Pero hanga pa din yung mga DDS diyan sa China, no? Yung mga DDS na sinasabi nahawa na dun sa dating Pangulong Duterte. Tubig lang 'yan, no? Papel lang 'yan, naipanalo sa UNCLOS, papel lang 'yan. Alam nyo po, mga bossing, yung pagkakapanalo natin sa UNCLOS at saktong pag-upo ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, naku po, yun na yung pinaka-perfect na timing Na sana ho ngayon, mga bossing, wala na tayong kinakaharap na ganito sa nakikita ko ho. Bakit? Sakto pagkakaupo ng dating Pangulong Duterte. Sakto naman ang pagkakalabas ng resulta ng UNCLOS. Yung tipo ho bang ibabalandra ng dating Pangulo, eto, no? Kami ang sinasabing may karapatan diyan sa katubigan na yan. Kasi ang buong mundo ho, kapag meron kang papeles, may dokumento ka, etc., susuportahan ka niyan. Ano po? Susuporta sa iyo yan. At igagalang po nila yan. So, sa madaling salita ho, mga bossing, kung yung pagkakataon na yun, sinamantala ng dating Pangulong Duterte, inilabas lahat yun. Madami po ang nakasuporta sa atin at hindi po aasta ng ganito itong China na ito, mga bossing. Wala ho. Tinulugan lang ho. Walang ginawa. Ano sabi? Status quo. Kung ano yung nangyayari diyan, ganoon na lang din asundin. Bawal pa din nating ikumpuni yung BRP Sierra Madre. Biruin niyo ho 'yun. No, tayo ho naniniwala na yung BRP Sierra Madre nakasadsad po doon sa mismong ating bahura. Na mismong Sierra Madre atin po, tapos bawal nating ikumpuni. Di wow. Ang galing. Ang galing ko sumayaw, 'di ba? Namimihasa po kasi ang China, mga kababayan, na ang akala nila ang nakaupo pa din Duterte. Nasusunod-sunuran na lang po. Pag sinabi namin hindi kayo bibili ng jet fighter, hindi kayo bibili ng jet fighter. Akala nila ho kasi ganon, mga bossing. Hindi ho. Iba na. Marcos administration na po. Papalag at papalag na. Pag sinabi namin bibili kami ng jet fighter, bibili kami. Hindi nyo kami hahadlangan. Dahil bayan namin ito at bansa namin ito. Ididepensa namin ito. Di ba? Sabi ni WhatsApp, di pinapayagan ipatrolya ng PCG noon mga location panahon ni Digong. Lumalagpas pa nga yung mga yan Kayo mga DDS, hindi nyo napapansin, ayaw nilang lumakas yung depensa natin. Di ba? Para kapag manatiling mahina ang depensa natin, easy, masakop ang Pilipinas. Easy, no? Wala naman yung kakayahan na lumabas sa atin Gusto ng US, awayin natin ang Estados Unidos. Bakit? Para humina tayo lalo. Wala, hindi nababakapan ng ng Estados Unidos yan kasi inaway nila. Yung mga ganyang deal nila nasabi natin sa Pilipinas, winarningan natin. Ngayon, nagkagulo sila, inatras ng Pilipinas, etc., etc. Nagkagalit ang Pilipinas at US.
Oh, kayang-kaya na natin ngayon ang Pilipinas. Hindi ba? Hindi nyo nare-realize yun mga DDS? Ay hindi, kasi okay lang pala na masakop tayo. Ano? Dahil kesa naman dumanak ang dugo, kesa naman kayo ay mategi. O, ganun po ang iniisip ng DDS, mga kababayan. Eh, naku, malakas yung kalaban natin eh. Di ba yung Robin Padilla na nga lang, ano sabi? Oh, idol ko si Bonifacio. Si Bonifacio, nagulok lang ang hawak. Versus ang kalaban ho mga rifle na napakahaba. Kahit napakalayo ng pwesto mo, aabutin ka ng bala. Ano ginawa na Andres Bonifacio? Ipinaglaban pa din ang bayan natin. Ano sabi ni Robin Padilla? Malakas po ang China. Di ba? Meron bang ganun? Salungat yung ipinapakita mo doon sa idol mo?